Hi, ito si Daddy Do. Sasamahan ko kayong mag-aral ng gitara, step by step. Simula sa pinakamadali, level up natin ng paunti-unti. Para sa first lesson natin, pag-usapan natin ang mga parts ng gitara. So paano? Pwede ka na? Okay, tara. We can divide into three major parts: body, neck, and headstock o head. Yung body ng gitara ay parang katawan din ng tao. May vital statistics, bust, waist at hips. Yung karamihan ng gitara, sexy. May mga pasadyang gitara, straight lang. Yung iba, sexy. Yung iba, straight lang. So, bago natin maisip yung kapitbahay natin, lipat na tayo sa second major section. Yung neck o yung leeg ng gitara. Yung neck ng gitara ay parang, ito yung leeg natin. Dito, tinitipla o tinitipa yung tono ng tunog ng gitara. Mahaba yung leeg niya ng gitara, nagsisimula siya sa letter G, parang giraffe. Nagsisimula sa letter G, mahaba din ang leeg. Parang gansa, nagsisimula sa G, mahaba ang leeg. Parang girlfriend na maraming maliligaw. Mahaba ang hair. At yung friend natin na nagsisimula sa letter G, na simula sa umpisa hanggang sa ngayon, kahit patuloy tayo nagkakamali sa kanya, ay pinapatawad pa niya tayo. Si Papa G, mahaba ang pasensya. So, next ay ang head o ulo ng gitara. Yung kahit na gano'ng kamahal o kamura yung gitara na meron ka, pare-pareho lang ng mindset ang lahat ng gitara sa buong mundo. Lahat sila ay nag-iisip ng EADGBE. With exercise and determination, you will get better eventually. So, lahat ng gitara, ganun ang mindset. Kapag ka nawala sa mindset, ang tawag doon, sintonado. Kapag medyo maluwag yung tornilyo, ang tawag doon ay maluwag ang tornilyo. Ang fourth na part na pag-uusapan natin ay yung tornilyo o tuning peg. 6 yan. Para manatiling tama ang mindset ng gitara, EADGBE, merong mga tornilyo, parang ulo mo, may tornilyo. Pag maluwag, pipihitin lang. Ang problema lang sa tao kasi, hindi lang yung luwag minsan may toyo. Yun wala siyang solusyon. Sa gitara, luwag lang o sikip ang problema. Sa tao, toyo. So wala tayong magagawa doon. Nakakabit sa tuning peg ang 6 na strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito pala ang bilang niya. Simula sa baba. Natin. Simula sa baba, pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na strings. Yung pinaka nasa taas, siya yung pinaka mababa ang tono. Habang bumababa, tumataas ang tono. At pinakamataas yung tunog, yung tono ng nasa baba. Merong lesson para sa atin yan Kung sino yung nagpapakumbaba, ay siyang itinataas. Ito, nagpapakumbaba yung tono niya, kaya inilagay siya sa taas. At yung nagmamataas, nagmamataas ng tono, ay ibinababa. Diba? Gitara na, may lesson pa, no? Galing-galing. Next part natin ay itong mga to. Yan yung mga guhit-guhit na yan. Itong mga compartment na yan. Ang tawag dyan ay frets. At ang goal mo, pag tumutugtog ka ng gitara, magdidikit itong bakal na to, strings, yan, yung mga strings na yan. Pag nagdiin ka dyan, yung fret na to ang madidinig papunta sa puso ng gitara. O yan, no? Pag kinalabit mo yan, ito yung madidinig. Sa ba? To, yan. Pag nilapit mo siya, tumataas yung tono, no? So, yan. Ang gitara natin, habang
nagsisimula sa pinaka-left na fret habang palapit ng palapit sa puso ng gitara ay pataas ng pataas ang tono. Parang sa ating mga tao yan. Kung sino yung pinakamalapit sa puso, siya yung mas mataas ang tono. Siya yung mas mataas ang value. Kaya nga ang tawag natin sa mga taong malalapit sa atin, mahal. Kasi mataas ang value. So yan. Yan yung lesson ng ating fret. Sa gitna, sabi ko na kanina, ito ay may butas. Pinakapuso ng gitara. Lahat ng mga tinitimpla natin sa neck, sa pamamagitan ng strings at ng frets, ay nagta-travel papunta sa butas na to o sound hole na nagsisilbing puso ng gitara. Sa kanya namamagnify lahat ng mga tinitipla natin doon. Dito, tumutugs-tugs. Bakit butas yung sound hole ng gitara? Meron mga gitara na hindi butas, pero itong mga traditional guitar ay may butas para i-absorb niya yung lahat ng mga tinitipa sa gitara. Puso natin ganun din eh. Parang open yung heart natin. Pag open yung heart natin, maraming mga experiences, maraming mga feelings ang pwede natin ipasok sa puso natin. And yung ibang parts dito, ito mga hindi na natin pag-uusapan, pero merong isang importante pang essential sa gitara ay non-part, hindi siya bahagi ng gitara, pero essential siya. Sino yon? Yung gitarista. Kahit gaano kaganda ang gitara mo, kahit medyo hindi ganong kagandahan, tigmumura lang yung gitara mo, nakadepende pa rin yon sa hahawak sa kanya. Pag merong isang expert o magaling maggitara na humawak ng gitara, kahit na hindi masyadong mataas ang quality, kaya niya magpatugtog ng okay na tunog sa pamamagitan ng gitara na yon. Pero kung kahit na gaano kamahal o kaganda yung gitara mo, kung hindi ka naman masyadong expert, hanggang dun lang yung level ng paggitara, level ng sound na pwedeng i-produce ng gitara mo. Kung yung gitara, kapag ginawa ka ng expert, kahit di gaano kagandahan yung uri ng gitara, ay kayang patunugin ng mas maganda, ganoon din naman yung gitarista. Kahit na hindi gaano kaganda ang daloy o tunog ng buhay ng gitarista, kung ipapahawak niya sa eksperto na tumutugtog ng buhay, walang iba kundi ang Panginoong Diyos, siguradong mas magiging maganda ang tugtog ng buhay niya. So, yun lang ang ating lesson for today. So, susunod na lesson, sa lesson 2, pag-aaralan natin ng iba't ibang klase ng gitarista. Thank you for watching. God bless. Kita-kits.